Magandang umaga po sa inyo lahat. At purihin ang ating buhay na Diyos sa umagang ito. Tayo pong lahat ay manalangin muna. Aming Ama na nasa langit, minsan pa ay lumalapit kami sa inyo at humihingi ng karunungan na nagmumula sa inyo. Yamang alam namin na sa aming sarili ay wala kaming kakayahan upang lubos na maunawaan ang iyong mga salita. At higit sa lahat, dalangin namin na nawa sa pag-aaral na ito ay maipahayag ang buong katotohanan para po sa inyong kalulatian. Be with your servant, O Lord. In Jesus' name we pray all of these things. Amen. So, last Sunday, Pastor Jerry shared to us the glorious hope or blessed hope of the believer. The coming of our Lord Jesus or the rapture. Thank you, Nak. Amin, magasarap ng mayroong anak eh. Thank you, te. So, and I believe marami po sa atin ang pinagpala sa mensahe na ibinahagi sa atin ni Pastor Jerry sapagkat isa siguro sa pinaka-tampok o ninanais ng bawat mananampalataya na mapakinggan ay ang patungkol sa mga magaganap sa huling panahon. And for my 30 years in the ministry, this is one of my favorite subjects to share, no? Eschatology o yung pag-aaral patungkol sa huling panahon. I remember when I was pastor of this church, yearly meron tayong series of lessons about the end times, no? And pero bakit nga ba? Because the study of end time is, in a real sense, is interesting. It gives comfort and encouragement for the believers and fear for those who have not yet known the Lord Jesus Christ as their Lord and personal Savior. And sometimes, kahit yung mga mananampalataya ay meron ding takot pag pinag-usapan ng huling panahon, lalo pa kung tayo ay namumuhay sa kasalanan o hindi tayo sigurado sa kaligtasan na iniaalok ng ating Panginoong Jesucristo. Now, it is always good to be knowledgeable of what will happen in the future. But if we do not have a right relationship with God, then all the information and satisfied curiosity will be in vain. So, parang hindi tayo nag-aaral upang mapuno lamang yung ating puso o yung ating isipan. Napakahalaga na tayo ay magkaroon ng tamang relasyon, maging handa sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. So regardless of details about when or how or where this or that is going to happen in the future, no? Ang gusto ko pong itanong sa inyo ngayong umaga is, handa ka na ba kung sakasakali na mangyari ang pagbabalik ng Panginoon sa panahon ngayon? Halimbawang ito ay dumating mamayang hapon, next week, next year o after 10 years, ang tanong is, nakahanda ka na ba? Handa ka na bang harapin ng ating Diyos na lumikha sa iyo at tahatol sa buhay ng bawat isa po sa atin? Now, para mas maging maliwanag po sa atin, meron ditong dispensational chart na makikita po natin na kung saan dinalakay din ni Pastor. Although, dito sa dispensational church, merong dalawang view eh. Merong mga tinatawag na mga covenant theology na they do not believe in dispensation. Pero tayo, ang ating belief ay yung dispensational period na tinatawag, no? So, sa dispensational, medyo mas madaling i-explain yung mga magaganap sa huling panahon. So, ito yung tinatawag natin na 70 weeks of Daniel, kung saan ay hinulaan yung magaganap, no? Sa huling panahon at ito ay ibinigay, pinagkatiwala kay Daniel. Kaya nga kung mababasa nyo sa Daniel chapter 9, no? Tinalakay niya itong bagay na ito. Kung saan sinasabi niya na mayroong magaganap sa kwento ng kasaysayan sa loob ng 490 taon. So yung 7 years, yung 50 years na ganap nung time na sinakop ang mga Israelita, dinala sa Babylon, at pagbalik nila, no, hanggang sa ang Panginoong Jesucristo ay ipako sa krus, sinasabi nila na ito ay mayroong bilang na 483 years. Eksakto siya.
So, starting from 445 BC. Now, pagdating dito sa church age, yung tinatawag yung merong cross, no? Ang mga Israelita, ang pananaw nila, yung 490 years o yung 70 years ni Daniel, dire-diretso lang siya na magaganap. Walang putol. Pero, hindi nila inaasahan na magkakaroon ng gap na tinatawag. Ano yung gap na yon? Pagdating ng 48 years, 483 years, nag-stop siya. So, dumating ngayon yung tinatawag natin na church age. Yung mula doon sa pag-akyat ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, mula sa krus ng Kalbaryo paakyat sa langit, hanggang sa panahon natin, ang tawag natin dito ay church age. Yung iba naman, ang tawag nila is grace period na tinatawag. No? So, yung panahon na yan, hindi natin alam kung kailan siya matatapos. Kasi lahat ng mga propeta sa Old Testament, hindi nila nakita itong bagay na ito. Ang tanging nakita lamang nila pagkatapos ni Kristo na umakyat sa langit, no, ay magkakaroon ng paghihirap pero babalik na kagad ng Panginoon. Hindi nila inaasahan na darating kagad ang bagay nito. Kaya nga, pag binasa natin ang Book of Thessalonians, even the Apostle Paul, no, he's so confident na darating ang Panginoon during his time. Kaya nga yung tinulakay ni Pastor Jerry last week, no, yung mga mananampalataya sa Thessalonica, ganun na lang yung kanilang pag-aalala. Kasi ang iniisip nila, darating ang Panginoon, pero may mga kapatiran kami na namatay, paano na lang, ano mangyayari sa kanila? No? So, lahat ng mga mananampalataya sa Old Testament, yun yung pananaw nila. Pero since hindi nila nakita ito, no? So, tayo ngayon, merong blessing dahil binabalikan natin yung lahat ng pangyayari. So, after ng Panginoong Kristo umakyat sa langit, etong panahon na tinatawag natin na church age, nakikita niyo po, maliwanag po ba? So hindi natin alam kung kailan niya magaganap. Pero after niyan, no, bago babalik yung Panginoong Kristo, yung sinabi niya na rapture o yung pag-agaw na tinatawag. Walang salitang rapture, pero ang ginamit na salita is yung pag-agaw ng mga mananampalataya. Lahat ng mga mananampalataya aangat sa lupa, kakatagpuin ng Panginoon dun sa alapaap. So this is different from the second coming of the Lord Jesus Christ. Maraming nahihirapan na explain yung dalawang bagay dahil parang napag-iisa yung second coming at saka yung rapture. Kaya pag binasa nyo yung Matthew chapter 24, merong confusion ng konti. Kasi merong tinatawag na hindi alam at merong nakakita mismo ang pagbabalik ni Kristo. Kung maalala nyo sa Matthew 24:7, merong dalawang nasa field, yung isa na wala, yung isa na natili. Pero meron naman nagsasabi na, at makikita nyo si Kristo na nasa alapaap, makikita ng lahat ng mata. So paano mo siya i-explain? Ito yung pinaka-explanation. Merong dalawang event, yung rapture at saka yung second coming. Now, sa second coming, walang sa rapture, walang signs. Ibig sabihin, lahat ng nagaganap ngayon na kung saan pinag-uusapan, wala yung kinalaman sa rapture. Kasi yung signs, yan ay para sa second coming. No, lapit ako ng konti. Dito sa second coming, lahat ng signs doon sa second coming. Pero sa rapture, wala siyang signs. Now, bakit tayo excited? Kung hindi natin alam na darating to, dahil kung nakikita na natin yung signs, ibig sabihin, mas malapit nang dumating yung rapture. Nakuha niyo po? Kasi bago dumating yung second coming, may signs. Pero, dahil, ano ba tawag na ito? Nakikita natin yung signs ngayon, ibig sabihin, mas malapit nang dumating yung rapture. Now, kailan na darating ito? Hindi natin alam. After the rapture, merong tinatawag na 7 years Great Tribulation. Yung last 7. Kaya tinatawag na 70 weeks of Daniel. Yung 70th year na tinatawag, yun yung 7 years Great Tribulation. Pag binasa nyo ang Book of Revelation, very specific yan. Maraming mga grupo na hindi naniniwala sa literal na 7 years. Pero itong dispensation, ito yung nagbibigay ng tibay na ito ay literal. At lalo na isinabi sa Bible, sa Book of Revelation, binilang by days, binilang by month, and then sinabi rin by years. So ibig sabihin, talagang literal siya na 7. Bakit? Kasi kung literal yung 69 years, o 69 weeks, literal na binilang,
Ibig sabihin, literal din dapat ang interpretation mo dun sa nalalabi na 1 week. Nakuha niyo po? Bakit mahirap paniwalaan yung sinasabi ng iba na hindi natin alam o sabihin na natin na hindi siya literal na 7 years? Kasi hindi mo pwedeng baguhin yung patakaran sa gitna ng laban. Nakuha niyo po ang idea? Kung ininterpret mo ng literal sa Old Testament, yung 69 weeks, supposed to be, yung last week, i-interpret mo rin siya ng literal. So kaya tayo naniniwala na yung 70th week, yung last 7, literal din siya, na 7 years. Now, sabi sa Bible, hahatiin niya sa dalawang bahagi. Unang-una, yung tinatawag na false peace, kung saan pag nangyari yung rapture, magkakaroon ng chaos sa mundo. Can you imagine yung mga pinapakita sa mga clip, no? Na merong eroplano, kung Kristiyano yung tunay na Kristiyano yung pilot, no? Magkakarash yan dahil wala ng piloto. Kung merong mga sasakyan na nagdadrive, Kristiyano yung nagdadrive, so maaaring so chaos yan. So darating ngayon ang Antichrist, isinasabi sa 2 Thessalonians chapter 2, para ngayon mag-promise ng false peace. Aayusin niya, papaliwanag niya. So, and at the same time, i-claim niya na siya yung Messiah na darating. So, makikipagkasundo siya sa Israel at doon sa mga karatig bayan para magbigay ng kaayusan. So, kaya ang tawag diyan is false peace. Kasi, sa kalooban niya, iba naman yung kanyang layunin. After 3.5 years, lalabas kung sino talaga siya. At doon magkakaroon ng matinding paghihirap. So, kaya siya tinawag na 7 years Great Tribulation, tinatawag din ito na last period ng Gentiles o tayo. Kasi ito yung huling panahon kung saan parurusahan ng Diyos yung mga hentil na mga tagapamuno. Dahil pagkatapos niyan, mamumuno yung tunay na pinuno, tunay na hari. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. So kaya tinawag siya na 7 years Great Tribulation dahil yung galit ng Diyos ibubuhos niya. Now, dalawang bahagi yan. Gawa ng tao at galit ng Diyos. So, like yung mga atomic bomb na meron tayo ngayon, o iba't iba pang mga siyensya na ginagamit, doon lahat yan. Maaaring yung tinatawag natin na, ano bang tawag natin? Sobrang init na ngayon. Climate change, no? Lahat yan nakabahagi din. Pero higit sa lahat, yung galit ng Panginoong Diyos. Now, habang nagaganap yung 7 years Great Tribulation, merong dalawang bagay na magaganap naman dun sa alapaap. Yung tinatawag natin na Bema Judgment Seat of Christ at saka yung Marriage Supper of the Lamb. So, malawak ito na pag-aaral. Pero ngayong umaga, i-focus natin ang ating pag-aaral dun lamang sa Bema Judgment of the Believers o Bema Judgment Seat of Christ. Pero ang tanong sa ating ngayong umaga, no, ano ba itong Bema Judgment Seat of Christ? Siguro lagi natin siyang naririnig, nababasa rin natin sa Bible, pero ano nga ba talaga ito? At ang pangalawang tanong, sino ba ang mga involved sa Judgment Seat of Christ? Sino ba yung kasama doon? At ang pinaka, siguro huling tanong din, ano ang mga huhusgahan doon sa Judgment Seat of Christ? In 2 Corinthians chapter 5, verse 10, it says, "For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to what he hath done, whether it be good or bad." Now, this passage is a good reminder for all of us Christians that there will be judged for all the things that we are doing habang nandito po tayo sa mundong ito, whether it is good or bad. Now, the good question is, anong klaseng judgment ito? No? Kasi medyo confusing no? Sinasabi natin na lolokohin ko sana si Phil. Sinasabi natin ang isang mananampalataya, wala nang paghatol. Pero bakit dito? Sinasabi niya, lahat tayo haharap sa Panginoong Diyos upang hatulan yung lahat ng ating gawa. Yan man ay mabuti o masama. Now, when we think about judgment in the classic sense of its use in the Bible, pwede nating sabihin, o lagi nating iniisip na ito may kinalaman sa kasalanan. Tama? Pero iba po yung Bema Judgment. No? Dahil yung Bema Judgment ay may kinalaman
doon sa performance ng lahat ng mananampalataya. By the way, there are 7 major judgment in the Bible. Tingnan po natin isa-isa. Number 1, yung judgment of sin. The judgment of sin. Saan ito nangyari? Kailan ito nangyari? Ito ay nangyari doon sa Calvary, doon sa cross. Kung saan yung lahat ng kasalanan ng sangkatauhan ay kinuha ng Panginoon at inilagay niya sa kanyang sarili upang bayaran yung lahat ng ating kasalanan. Now, yung Bible is very clear. The wages of sin is death. But unfortunately, yamang lahat tayong makasalanan, wala tayong kakayahan para bayaran yung kasalanan natin. Tama? Kasi patay tayo sa kasalanan. Now, good thing, sa 2 Corinthians chapter 5, verse 21, sabi doon, si Kristo na walang kasalanan, inaring makasalanan. Hindi niya lang basta kinuha yung kasalanan natin, kundi siya yung naging kasalanan ng sangkatauhan para bayaran yung ating mga kasalanan. Bakit niya ginawa yon? Upang tayo magkaroon ng katwiran. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. So, nung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, binayaran niya yung lahat ng kasalanan ng sangkatauhan. So, yun yung tinatawag natin na unang judgment. The second judgment is the judgment of self. Etong judgment of self, ito ay may kinalaman doon sa tinatawag natin na church age. Ano ibig sabihin? Lahat ng mga mananampalataya, tayo ay ini-encourage na saliksikin natin yung ating sarili. Husgahan natin yung ating sarili kung paano tayong namumuhay. Look at 1 Corinthians chapter 11, verse 31. Ang sabi rito ni Apostle Pablo, if we judge ourselves, we shall not be judged. If we judge ourselves, we will not be judged. Anong ibig niya sabihin? Kung tayo ay magiging careful sa pag-evaluate sa ating mga buhay, spiritually, then may iwasan natin yung judgment o yung chastening ng ating Panginoong Hesukristo. Bilang mananampalataya, kahit na tayo ay pinatawad na sa ating mga kasalanan, binigyan ng bagong nature, sabi sa 2 Corinthians 5:17, still, yamang tayo ay nasa laman, nagkakasala pa rin tayo. Pero napakahalaga sa isang mananampalataya na saliksikin niya yung sarili niya, paano siyang nabubuhay. Dahil kung hindi natin sasaliksikin ang sarili natin, baka ang feeling natin Christian tayo, yung pala hindi pala tayo Christian. Possible ba yon? Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang Christian yan? Di ba? So kasi dito sa church, ang daling magkunwari di ba? Pero yung pagiging Kristiyano, hindi lang nakikita sa 2 oras na pagtigil natin sa loob ng iglesia. Yung pagiging tunay na Kristiyano, 24/7 siya. Lalo na sa loob ng bahay natin. Kung nandun tayo sa office, dapat nakikita yung pagiging mananampalataya natin. Paano tayo tumugon sa sitwasyon? Lumalabas. Sapagkat ang tunay na Kristyanismo, from within. Hindi yung mula sa labas, ipapilit mo. Hindi. Binago ka ng Panginoon sa loob, magmamanifest yan sa labas. Nakuha niyo po? So kaya, napahalaga na tingnan natin, totoo nga bang tinanggap ko na si Kristo o hindi? O paano ba ako namumuhay ngayon? Sa kaligtasan, wala tayong ginawa. Yan ay gawa ni Kristo. Pero pagdating sa pamumuhay, dapat nandun yung participation natin with the Holy Spirit. Handa tayong magpasakop kung ano yung gusto niya sa buhay natin. Kaya nga, yung mga nagsasabing Kristiyano ko, pero ang buhay niya malayo sa panuntunan ng Panginoon, o sabi niya, saliksikin mo yung sarili mo. Kasi baka dumating yung panahon, mabigla ka. Akala mo lang, naintindihan mo kasi, tinanggap mo si Kristo, yung pala, hindi pa. So yung, pag ikaw naman ay tunay na mananampalataya, merong tinatawag na paghatol. Although yung paghatol is hindi masyadong tamang term It's more of discipline o corrective discipline. Kapag ang isang mananampalataya, tunay na mananampalataya, patuloy at patuloy na namumuhay sa kasalanan, iko-correct siya ngayon ng Panginoong Diyos through discipline. Paano niyan didisiplinahan ng isang tao na nasa kanya? Maaring ang isang tao ay magkaroon ng, mamaya siguro tatalakayin natin. Pero yun muna, Ibig sabihin, merong judgment of sin, binayaran ni Kristo, at meron din tinatawag na judgment of self,
tinitingnan natin ngayon yung sarili natin. And by the way, the discipline of the Lord is for our own sake. Para sa sarili natin yan. Kasi nami-miss natin yung blessing, nami-miss natin yung opportunity na ino-open ng Panginoon sa atin kapag tayo ay patuloy at patuloy na namumuhay sa kasalanan. And by the way, ang pinakamalaking consequences ng pamumuhay sa kasalanan, yung testimony natin bilang mananampalataya na dudumihan. Na supposed to be, tayo ay nagre-reflect ng karakter ni Kristo. But because of the sins na patuloy na nangyayari sa buhay natin, hindi nila makita si Kristo ngayon sa buhay natin. Okay po? Then third kind of judgment is the judgment of believers' works. Ito yung Bema judgment. Mamaya tatalakayin natin na mas malawak yan. Then the fourth judgment in the Bible is the judgment of Israel. Israel is going to be judged. By the way, itong 7 years Great Tribulation, that is for the Jews. Ulitin ko ulit. Yung 7 years Great Tribulation is for the Jews. Kasama rin, although nakasama tayong lahat, no? Pero bakit sinasabi natin that is for the Jews? Kasi part yan nung 70 weeks of Daniel na intended for the Jews. Kaya nga dyan sa 7 years Great Tribulation, ganun na lang yung expectation nila na eto na yung Messiah, kaya tatanggapin nila yung, ano ba tawag dito? The Antichrist. Kaya tatanggapin nila yung Antichrist. By the way, yung mga nangyayari ngayon sa paligid natin o sa politika natin, sa ating social media, yung mga fake news, di ba marami sa atin naniniwala kagad kung ano sabihin doon sa ano, paniwala kagad tayo. Yan ay preparasyon para sa pandarayang gagawin ng Antichrist. Kasi marami sa atin, hindi natin tinitingnan kung totoo ba o hindi. Basta nakita lang natin, ay oo, pwede na. Pero yan ay kaparaanan ni Satanas para ihanda yung isipan ng bawat isa po sa atin. So be careful. Then, the fifth judgment is the judgment of the Gentiles. Kung maalala nyo sa Matthew chapter 25, no, meron tinatawag na judgment of sheep and goat. So, yan yung tinutukoy niya. Anyway, masarap sana i-explain, pero napansin ko mahaba na. Tuloy tayo. Number 6, the judgment of Satan and his demon in the Scripture. Now, ano ibig sabihin? Sir, pwedeng pabalik nung dispensational chart. Actually, ngayon, meron ng mga ginudge na mga angels. Kung pag binasa nyo yung Book of Jude, no, merong mga angels na nandun na sila, hinatulan na sila doon sa tinatawag na bottomless pit. No? Now, bakit? Kung maalala nyo sa Genesis chapter 6, sabi doon, yung mga anak ng Diyos ay halubilo o ano bang tawag dyan na magandang salita? O, nakisama na lang, pero ang implication is nag-cohabit sila sa mga tao. No? Supposed to be, ang mga nilalang sa langit, hindi pwede na makihalubilo dito sa mundo ng mga tao. Pero itong mga angels na ito, ginawa nila ito, so pinarusahan sila ngayon ng Panginoon. Yun ang sinasabi doon sa Jude chapter 6. Pero dito sa panahon na to, after the 7 years Great Tribulation, then darating ang Panginoon. Pagdating niya, yung Christ's second coming, kasama na lahat tayo. Kung tayo ay tunay na mananampalataya. Dito, kakatagpuin tayo. Di ba? Doon sa second coming, kasama tayong bababa. Naalala niyo po yung sa John chapter 14, yung sinabi niya na, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house, there are many mansions. If it were not so, I would have told you. I would have told you. Then sabi niya nga, I will go to my Father and prepare a place for you. Yung kultura ng mga Hudyo, unlike sa panahon na meron tayo ngayon, yung lalaki nag-aantay sa bride na darating, right? Pagkasalan. Naantay natin yung bride, nagmamatcha siya. Ang kultura nila, iba. Ang nag-aantay yung bride. Pagkatas, merong tinatawag na 3 klase ng wedding, no? Parang yung unang-una, kasunduan. Pangalawa, yung betrothal na tinatawag. Parang yung sa panahon natin ngayon, yung engagement, although mas higit. Kasi considered na kasal ka na talaga. Pero
pagkatapos nung betrothal na yan, yung babae may iwan muna doon sa pamilya niya. Merong 1-year period na titingnan kung siya ay tapat o hindi. Habang yung lalaki naman naghahanda ng bahay para sa kanilang mag-asawa. And usually, ang kanilang kultura, halimbawa yung bahay ng tatay, eto, i-extend niya lang yan. Kasi yung iba tent lang siya. Ini-extend lang yung bahay. So, ibig sabihin, habang naghahanda siya ng bahay, yung babae naman, nag-aantay. So, ito yung picture ng rapture. Habang nandito tayo sa mundo, nag-aantay sa pagbabalik ni Kristo, si Kristo naghahanda ng tahanan doon sa langit. Nakuha niyo po? So, pagbalik ng Panginoon, kakatagpuin natin siya. Pagkatapos na mangyari yung 7 years Great Tribulation, bababa naman tayo lahat. Bababa ang Panginoong Hesus, kasama naman tayong lahat. Then magkakaroon ng 1,000 years na millennial kingdom na hinaantay ng lahat ng mga Hudyo. Kaya sabi natin itong plan na ito is for the Jews. So yung 1,000 years na yan, ang masarap na ito, kasama tayong maghahari ni Kristo. Revelation 20 verse 6, Blessed are those who have part in the first resurrection because they will reign with Christ. So kasama tayo kung tunay tayong mananampalataya. Then after 1,000 years, eto ngayon, si Satan, by the way, mali. Pagdating dito, pagkatapos ng 7 years Great Tribulation, si Satan, ibabound siya, no? Ilalagay siya sa bottomless pit. Kasama ng ilang mga angels, no? Kasama ng false prophet. So, ibig sabihin, sila rito ngayon ay walang kakayahan para, ano bang tawag dyan? Mag-impluensya sa mga tao. Kasi nakakulong siya for 1,000 years. Habang naghahari si Kristo kasama ng lahat ng mga mananampalataya. So lahat ng si Satan, ang unang-una, no? And at the same time, ilang mga demons na kasama niya, sila ngayon ay ibubulid, no? Doon sa walang hanggang lalim na tinatawag. So yun yung ka-anim na judgment. And the 7th judgment is the judgment for the unsaved. After the millennial kingdom, darating naman yung paghatol ng ng Panginoong Diyos sa lahat ng tao. Kaya yung sinabi doon sa Revelation 20 verse 6 na blessed are those who have part in the first resurrection, because yung tinutukoy niya doon is the believers. Doon bahagi sa church age na tinatawag. Dahil meron pang tinatawag na second resurrection. Ano yung second resurrection? After the millennium kingdom, lahat ng mga patay muling mabubuhay. Mabubuhay sila para mamatay, magpakailanman. Dahil hatulan sila ng Panginoon base sa kanilang ginawa. O sa relasyon na meron sila sa ating Panginoon. So, yung tinatawag yan, sa Bible, tinatawag yan na Great White Throne Judgment. No? Revelation chapter 20, verses 11 to 15. So, 7 major judgment in the Bible. Now, I want to go back to the first 3 judgment because those judgments refer specifically to the believers. Tingnan natin. 3 kinds of judgment for the believers. Yung 4 para sa mga unbelievers. Pero yung 3 para sa believers. Number 1, yung judgment para sa kasalanan ng tao. Nung si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo, binayaran niya yung kasalanan natin, no? Yung ating nakaraan, yung pangkasalukuyan at hinaharap na kasalanan, binayaran siya lahat ng ating Panginoong Kristo. That is why when a person believe on the Lord Jesus Christ and repent, no, sa kanyang kasalanan, ang promise ng Bible, tayo ay may kaligtasan. Pinatawad na yung lahat ng ating mga kasalanan. John chapter 5 verse 24, ang sabi doon, I tell you the truth, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be condemned. He has crossed over to death. Ibig sabihin, kung tayo ay tunay na nampalataya kay Kristo, very clear yung sinasabi ng Bible. Sabi niya, you will not be condemned. Bakit? Kasi si Kristo na yung tumanggap nung condemnation.
kinuha niya, dinala niya yung kasalanan na meron tayo. Yun din ang sinasabi sa Romans chapter 8 verse 1. Ang sinumang na kay Kristo, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Amen? Masarap nun? Masyado bang mabilis? So ibig sabihin, lahat ng mananampalataya, if you truly accepted the Lord Jesus Christ, you repented of your sins, then, sabi niya, wala nang paghatol. Kasi ang hinatulan na, ang kumuha na ng paghatol, si Kristo. Now, pero ang tanong siguro, so yung good or bad, doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10 na pag-aaralan natin, anong sinasabi niya doon? Para saan ito? Di ba sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, ang sabi doon, Mark, pwedeng pakitingin? Pwede pong pakibasa sabay-sabay. Ayan. So yung good or bad dito, walang kinalaman kung saan mo i-spend yung eternity mo. Nakuha niyo po? Ibig sabihin mo lahat ng kinalaman kung pupunta ka sa heaven or hell. Kasi yung pagpunta doon sa hell at pagpunta doon sa heaven, tinapos na ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kung ikaw ay tunay na nalig kay Kristo, sigurado ka nang sa heaven. Pero para saan itong good or bad? Mamaya titingnan po natin yan. Very clear yung Bible. Yung pagpapatawad ng Panginoong Diyos, kumpleto siya. Look at Psalm 103 verse 12. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. Question, gaano kalaki, gaano kalawak o gaano kalayo yung east sa west? Actually, kung pag-iisipan natin ng gusto, kung ang mundo ay bilog, asan ang west, asan ang east? Walang katapusan. Di ba? So yung pagpapatawad ng Panginoong Diyos, complete. In Isaiah chapter 38 verse 17, gusto kong isa-isahin to kasi napakaganda po nito. Sabi niya, surely it was for my benefit that I suffered such anguish. In your love you kept me from the pit of destruction. You have put all my sins behind your back. And then sabi rin ng Panginoon, I will never hindi ko na muling alalahanin pa ang inyong mga kasalanan. Tanong, if God is all-knowing, meron ba siyang bagay na hindi makakalimutan? O meron ba siyang bagay na makakalimutan? If God is ever-present, meron bang bagay na sasabihin niya na, nawala to sa isip ko. Yung sinasabi ng Bible na hindi ko na to alalahanin pa, ilalagay ko sa aking likuran, ang sinasabi lang ng Panginoon, hindi ko nahayaan na magkaroon pa ng epekto sa relasyon natin, itong yung mga kasalanan dahil tapos na ito. So kaya yung pagpapatawad ng Panginoon sa bawat isa, kumpleto. And alam niyo po, kung hindi complete yung forgiveness ng Panginoon, walang kaligtasan. Do you agree with that? Nung tinanggap mo si Kristo, tinanggap mo siya ngayon, ay baka pag-uwi mo sa bahay, nakita mo yung mga hugasan, magkasala ka na naman. Di ba? Makita mo na magulo yung kasala ka na naman. O kaya paglabas mo, meron ka nakasanggian na sasakyan, nagkasala ka na naman. Isang kasalanan lang kailangan natin para tayo tawagin na guilty. So, ibig sabihin, kaya yung pagpapatawad ng Diyos, complete. Okay po? So, now, the second judgment for Christian, which is the present, no? Ito yung tinatawag na judgment as sons. All Christians are subject to their Heavenly Father's discipline and rule. Merong tinatawag na yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, ano yan ano man tawag dito? Pasensya na po, tumatanda na, nakalimutan ka na. Anyway, yan ay judicial forgiveness o judgment na tinatawag. Parang yung pagharap natin sa Panginoong Diyos bilang makasalanan, bilang siya matuwid na judge, lahat tayo guilty. Pero dahil sa ginawa ni Kristo, sabi niya,
Your Honor, tinubos ko na ng aking banal na dugo tong tao na to. Kaya judicially, pinatawad na tayo. Pero parentally, nung tayo makakilala sa Panginoon, hindi niya lamang tayo pinatawad sa kasalanan natin, hindi niya lamang tayo inaring ganap, no? Inaring niya rin tayong sa Kanya. Kaya John 1:12, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God. Ngayong tayo mga anak na ng Panginoong Diyos, nagkakasala pa rin tayo. Pero ito yung maganda. Dahil anak na tayo ng Panginoong Diyos, hindi niya na tayo paparusahan para pumunta doon sa heaven. Pero dahil matuwid, banal ang ating Ama, bawat kasalanan natin kahit na tayo anak, hindi niya palalagpasin. Ang tawag natin dyan ngayon, parental judgment or parental discipline. Ibig sabihin, pag nagkasala tayo bilang mananampalataya, humanda ka na. Merong palo. Look at Hebrews chapter 12, verses 5 to 9. Pwede pong pakibasa. Pwedeng pakituloy Mark hanggang 9. Wala na? Okay, tuloy ko. My son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when He rebukes you, because the Lord disciplines those He loves, and He punishes everyone He accepts as son. Endure hardship as discipline. God is treating you as sons. For what son is not disciplined by his father? If you're not disciplined, listen to this, sabi niya, and everyone undergoes discipline, then you are illegitimate children and not true sons. Ano ibig sabihin? Kung ako'y tunay na mananampalataya at ako ay namumuhay sa kasalanan, expect mo na merong discipline. Pero sabi ng Bible, kung hindi ka dinidisiplina, taka muna, baka hindi ka anak. Nakuha niyo po yun? Sino sa inyo yung namumuhay sa kasalanan? Sino yung mga namumuhay sa kasalanan? Nakala nyo nakalusot kayo. Di ba? Akala natin, okay lang naman pala eh. Taka muna, baka hindi ka pa anak. Kaya hindi mo nararanasan yung disiplina ng ating Panginoong Diyos. Bakit? Kasi sabi ng Bible, yung pagdisiplina ng Panginoong Diyos para sa kabutihan ng bawat isa sa atin. Kasi kung hindi niya tayo didisiplinahin, magpapatuloy tayo sa kasalanan, pwedeng yan ang magdulot ng kapahamakan sa buhay ng bawat sa atin. Yung joy. Nakuha niyo, di ba, pag ikaw namumuhay sa kasalanan, walang joy, walang peace. Pero kung ikaw ay namumuhay sa kasalanan at wala lang, taka muna, yun sinasabi natin kanina, i-check natin yung sarili natin. Baka hindi pa tayo anak ng Diyos. Nakuha niyo po? So mahalaga pala yon na pag dinisiplina ka, matuwa ka, anak ako. No? At yung pagdisiplina ng Panginoong Diyos, hindi simple. Medyo mabigat po ito. Ang term na ginamit niyan is whip. Ibig sabihin, pag pinalo ka, naalala niyo ng mga panahon na pag pinapalo tayo ng tatay natin, di ba? Latay talaga eh. Ako yung tatay ko, meron siya yung parang alambre na makapal. Tapos inayos niya na. Pag pinalo sa'yo, kumakapit yun. Pero pag tanggal nun, kita mo talagang latay talaga. So yun sinasabi niya na palo. Para maramdaman natin yung bigat. Now, ano yung mga nangyayari pag pinapalo tayo o dinidisiplina tayo? Pwedeng tayo ay magkasakit. Yung iba naman, namamatay yung mahal sa buhay. Yun ang masakit eh. Maalala nyo sa 1 Corinthians chapter 11, doon sa context ng Lord's Supper, sabi niya, yung iba sa inyo namatay na. Yung iba may sakit, yung iba mga namatay na. Sa Amos chapter 4, sabi niya ganyan, dahil sa inyong kasalanan, kukunin ko yung mga kabataan ninyo. Bakit? Kasi yung kabataan yung pag-asa ng bansa. Pero dahil namumuhay kayo sa kasalanan, kukunin ko sila. Hindi na sila tatanda. So discipline. At pwede rin ang discipline, i-empty ka ng Panginoon. Talagang ubusin ng Panginoon. Yung mga
resources na sinasandalan mo. Nakakala mo, pwede kang mamuhay na malayo sa Panginoon kasi sagana naman ako. So yun yung mga discipline na pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon kapag tayo ay namumuhay sa kasalanan. So anong gagawin natin para maiwasan natin to? Once na tayo nakagawa ng kasalanan, tanggapin mo kagad. Magsisi na sa kasalanan na ginawa mo. And by the way, pag pinag-usapan natin ng repentance, pasensya na, hahaba talaga, no? 3 aspeto siya. Natatawa asawa ko eh. Number 1 is intellectually, emotionally, and then will na tinatawag. Ano yung intellectual? You agree with God na yung ginagawa ko kasalanan. That is repentance. Pero kulang siya. Shallow lang yon. Kasi lahat tayo sa isang banda, alam natin na kasalanan yan. Pero hindi tayo bumabagsak doon sa emotional, na tayo ay nalulungkot sa kasalanan dahil na-offend natin ang banal na Diyos, ang mapagmahal na Diyos. Pero hindi pa sapat yon. Ang pinaka-essence ng repentance, yung pagbabago ng buhay. Pagtalikod sa kasalanan at pagtalikod sa iyong sarili. Lord, kasalanan ito, patawad po, nasaktan kita, hindi ko na ito uulitin. That is true repentance. Okay po? So, ulitin ko ulit, kapag ang tao, Kristiyano, tumanggap na kay Kristo, pwede mo naman gawin lahat ng gusto mong gawin eh. Pero sabi nga, may consequences siya ginagawa mo. At kung ikaw ay tunay na Kristiyano, ang iniisip mo na ngayon, hindi yung gusto ko. Supposed to be ang iniisip na natin, ano yung gusto ni Kristo. Nakuha niyo po? By the way, isang message sana to pero gusto ko lang daanan. Yung politika ngayon medyo mainit di ba? Ako kilala niyo ako, mainit din ako before sa politika. But there is a passage in I think it's in Titus chapter 2. Sabi niya sa Titus chapter 2, no? Igalang ninyo ang mga nasa pamunuan, tapos ipanalangin niyo sila, ganito man. Then pagkatapos sabi niya ganyan, alalahanin ninyo kung sino kayo o ano kayo dati. Referring to sa past condition na meron tayo. Then pagdating ng verse 4, sabi niya, ngayon kayo ay na kay Kristo, binago, ni-regenerate ng Panginoon. Pag tinignan mo yung context, yung ating regeneration supposed to be mag-manifest paano tayong tumutugon sa mga nangyayari sa paligid natin. Parang sinasabi niya, yung kaibahan ng isang tunay na mananampalataya, paano siya nagpapasakop sa mga namumuno. Kasi likas sa mga Titans, sa mga Cretans, na sila ay mga, lumalaban lagi sa mga pamunuan. Kaya ang sabi ni Paul, now that you are in Christ, because you are regenerated, sabi niya ganyan, supposed to be mag-manifest ngayon yung difference na meron ka dun sa mga Cretans. And same is true sa application sa buhay natin. Meron bang difference yung klase ng buhay mo sa klase ng buhay ng mga hindi mananampalataya? Kasi kung wala, saliksikin natin yung sarili natin. Talaga bang tinanggap ko na si Kristo o hindi pa? At kung tayo ay namumuhay sa kasalanan, ulitin ko ulit, merong parusa o merong disiplina na tinatanggap. Now, if the judgment seat of Christ is not to condemn us, dahil nilinis niya na yung kasalanan natin, bilang anak, no? Dinidisiplina niya tayo, ang tanong ngayon, para saan ito? This is the future judgment for believers. Kung yung discipline, yung dalawa, judgment of sin bilang makasalanan, pinatawad niya tayo. Judgment, yung pagdisiplina bilang anak. Pero yung bima judgment, tayo naman ngayon ay nahatulan bilang alipin. Ulitin ko ulit. Sa Calvary, bilang makasalanan. Then, sa pamumuhay natin ngayon, bilang mga anak, dinidisiplina tayo. Pero pag nag-usapan natin ang bima judgment, ito naman ay tumutukoy sa pagiging alipin natin. Paano tayong nagpe-perform ngayon?
sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Look at 2 Corinthians 5, verses 9 to 10. Sabi niya sa verse 10, especially, "For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad." Now, the word judgment seat literally means bema in the Greek word, no? Itong salita na to, familiar ito sa mga tao ng panahon ni Apostle Pablo. Doon sa labas ng Korinto, merong malaking palaruan, parang Olympics din ng panahon natin ngayon. So, lahat ng mga manlalaro sa iba't ibang lugar, pumupunta sila dyan. Ngayon, doon sa gitna ng palaruan na yan, merong parang stage lang na itataas nila. Katulad nung nakikita natin. Lahat ng mga sasali sa paligsahan, yung mananalo, sila ay pararangalan dyan sa stage na aakyat sila. Tapos bibigyan sila ng parang dahon, no? O kaya naman ay, ano ba yung inayos na ganito? Hindi corona ng patay, parang, then isasabit sa kanila yan. So yan yung bema judgment na tinatawag. Hindi siya special na lugar. Pero sa isang banda, once na umakyat ka doon, yung prestige, no? Yung parang karangalan mo na ikaw yung nanalo, ikaw ay puputungan o lalagyan ng leaf na yon bilang pagpapakita na ikaw yung number 1 o nanalo sa labanan. So ibig sabihin, kung yan yung kultura na ginagamit at ginamit yung salitang bima, ibig sabihin, yung bima judgment, walang kinalaman sa kasalanan. Ang tinutukoy niya ngayon, paano tayo nag-perform. Kaya yung term doon sa verse 10, sabi niya, tayo ihatulan whether good or bad yung ginawa natin. Bilang mananampalataya, we are all commanded, di ba? To be faithful. Ano man yung pinagkatiwala sa atin, malaki man yan o maliit, dapat maging tapat tayo. At pagdating ng panahon, tayo ay magbibigay sulit lahat sa ating Panginoong Diyos. So yung bima is a symbol of triumph. Time will come, we will face the Lord, no? And then we will, sabi nga, harapin natin yung bima judgment, titingnan, ikaw ba ay naging tapat sa ating Panginoong Diyos? So hindi siya yung judicial kung saan ang taong nagkasala ay parurusahan. Wala tong connotation ng penalty. Ang bima judgment ay pagpapakita ng prominence or authority ng lahat ng mga nag-perform ng maayos. So that is bima judgment. Walang sino man ang ikukondem, but rather, tayo ay susuriin, i-examine, paano ka nag-perform. Kaya nga, kung titingnan ninyo, sa Bible, laging merong exhortation, di ba? Tayo ay magtapat sa Panginoon. Pag pinag-aralan natin ang second coming, usually, merong dalawang laging application yan eh. Be comforted and live a holy life. Pero sa buhay, habang inaantay natin ang Panginoon, dapat yung performance natin base doon sa gusto ng Panginoon. Pag tiningnan ninyo yung doctrine of resurrection, 1 Corinthians chapter 15, no? Yamang, pagdating sa last part ng chapter 15, yamang merong muling pagkabuhay na magaganap. Anong sabi niya sa verse 58? Alala niyo po yung verse 58, 15:58? Be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Pag tinignan mo yung context, ngayon, inaantay natin yung muling pagbabalik ni Kristo, tama? O maaring hindi natin abutan yung rapture. Pero pag namatay tayo, muli tayong mabubuhay para makasama ni Kristo. Now, sabi ni Paul, kung merong tunay na resurrection, sabi niya, ibigay mo yung best mo sa paglilingkod sa Kanya. Lahat ng ginagawa natin dito sa mundo na to, kung yan ay para kay Kristo, merong
kaagapay na reward. Ito yung sinasabi ni Paul sa 1 Corinthians 9:24 to 27. Anong sabi niya? Do you not know that those who run in a race all run, but only one receives the prize? Run in such a way that you may win. Everyone who competes in the games exercises self-control in all things. They then do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable. Therefore, I run in such a way as not without aim. I box in such a way as not beating the air. But I discipline my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified. Ano sinasabi ni Paul? Yung mga athletes, nagpapakahirap, gumagawa para sa simpleng reward lang. Pero sabi niya, yung naghihintay sa atin, mas higit na dakila. Kaya sabi niya, dinidisiplina ko ngayon yung sarili ko. Kasi di ba ang totoo, mas masarap mabuhay base doon sa gusto ng mundo na to eh. Kung hindi natin didisiplinahin yung sarili natin, walang reward na nag-aantay sa atin. Nakuha niyo po? Imbes na maging busy tayo sa maraming bagay sa mundo na to, sabi niya, maging busy ka para dun sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, ganun na lang yung pag-iikayat ni Apostle Pablo sa mga mananampalataya na maging matapat sa paglilingkod at maging disiplinado sa buhay Kristiyano. Para pag dumating yung Bema Judgment, may reward na naghihintay. Pero ang tanong siguro, paano nga ba talagang hahatulan ng Diyos, yung mga mananampalataya pagdating ng Bema Judgment? Punta tayo sa 1 Corinthians chapter 3, verses 10 to 15. Huwag kayong mag-alala, nasa kalahati na po tayo ng message. 1 Corinthians chapter 3, verses 10 to 15. Mark, wala ako niyan. Pwedeng paano? Ayan, pero hindi ko mabasa. By the grace God has given me, I lay the foundation as a wise builder, and someone else is building on it. But each one should build with care. For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. If anyone builds on this foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw, their work will be shown for what it is. Because the day will bring it to light, it will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each person's work. If what has been built survives, the builder will receive a reward. If it is burned up, the builder will suffer loss, but yet will be saved, even though only as one escaping through the flames. No? Ano yung sinasabi ni Apostle Pablo? Merong isang foundation. At ang foundation na yan ay walang iba kundi si Kristo. Pero sa isang building, hindi naman lahat yan puro foundation lang. Tama? May ibang mga gamit yan. Bawat mananampalataya, binigyan ng pagkakataon, na magtayo base doon sa pundasyon na nailagay na. Kasi hindi ko pwedeng maglagay ng ibang pundasyon, si Kristo na yan eh. Kaya bawat isa sa atin, binigyan ng spiritual gifts para magamit natin. Para sa kalwalatian ng ating Panginoong Diyos. Now, sa pagtatayo ng building, tayo, kasama ng Panginoon sa Kristo, lahat tayo sa isang banda, nagbi-build. Now, when a man erects a building, binibigay niya yung kanyang buhay ngayon para dito. Para maging maayos kung ano man yung kanyang itatayo. Pero yung time and strength, hindi lamang yun ang kailangan. Mahalaga din kung anong klaseng material yung gagamitin natin sa pagbibuild. Tama? Kung yan ay maayos o hindi. Di ba ang issue ngayon yung flood control, substandard yung ginagamit. Kaya madaling masira. Same is true, yung sinasabi ni Apostle Paul na dapat pag tayo ay nag-build, dapat tama, maayos yung ginagamit nating materials. Spiritually speaking, pag tayo ay gumawa, dapat yung ginagawa natin matibay din. Hindi basta-basta masusunog. Kaya merong tinatawag na silver, merong tinatawag naman na stones,
And then meron ding wood, hay, or straw. At sabi niya, lahat ng ginawa natin ngayon, susubukin siya. Titingnan kung yan ay masusunog. Kapag ang mananampalataya, yung kanyang ginawa ay nasunog, maliligtas siya, pero wala siyang matatanggap na reward. Para siyang nasunugan. Pero kung yung kanyang ginawa naman ay hindi nasunog, then makakatanggap siya ng reward. Now, ano man yung magiging bahagi ng paano hindi masusunog at paano masusunog yung ginagawa natin? Dalawang aspeto yung pinakita rito. Meron tinatawag na permanent at saka perishable. At meron din tinatawag na worthy and worthless. Yung silver, yung stone, no, yan ang mga permanent. Pero meron din mga wood or hay, yan naman yung mga perishable. Now, lahat ng ito, parang sinasabi natin, lahat ng mga mananampalataya, tayo ay gumagawa sa isang pundasyon. Pero magkakaiba yung materials na ginagamit natin. Yung iba, kumikilos base sa pride. Naglilingkod, no, nang merong pagmamalaki sa sarili na nagawa ko ang bagay na ito. O kaya naman naglilingkod na ang iniisip yung sarili niyang kapakanan. Para may itaas ang kanyang sarili or yung tinatawag natin na karnal na klase ng paglilingkod. Ang iniisip, no, kapurihan, mapuri siya ng mga tao. Wow, ang galing niya, ang sipag niya. No? Ngayon, tayo parang prone tayo lahat dyan. Dahil sa social media. Konting magawa natin, nakapost kagad tayo. No? Tapos inaantay natin ilang likes, ilang heart ang matatanggap natin. So pag tiningnan ng Panginoon, oy, dayami, sunog, kahoy, di ba? So conforme, paano mo siya ginawa? Para ba sa Panginoon o para sa sarili ko? Pangalawa, meron tinatawag naman na naglilingkod ng tahimik. Naglilingkod ng may kababaang loob. Hindi mo nga alam na naglilingkod pala. Akala mo tahimik lang siya dyan, pero gumagawa para sa Panginoon. At kumikilos base sa pangunguna ng banal na Espiritu. Now, ang tanong ngayon, saan tayo doon sa dalawa? Ano yung nagmamotivate sa iyo sa paglilingkod sa Panginoon? Ang tao likas na mayabang. Tama? Yun nga yung unang-unang kasalanan, pero galit na galit ang Diyos sa hambog. Anong sabi niya? God gives grace to the humble, but opposes the proud. Kaya isa sa mga pamantayan ng paglilingkod, lagi mong tanong, bakit ko to ginagawa? At sa isang building, hindi mahalaga yung outward appearance. Ang mahalaga, yung tunay na pagkakatayo. Ganon din naman sa paglilingkod. Minsan, may ginagawa tayo, parang ang gandang tingnan ng mga tao, pero yung puso natin, hindi tama. Maring isang tao ay gifted, no? Merong striking personality, meron siyang impluwensya sa maraming tao, pero yung kanyang pagkilos, puro pala kahoy, puro ipa. Kasi ang bida, siya, hindi ang Panginoong Diyos. Sa paglilingkod, hindi lang basta yung ginagawa mo, ano yung motibo mo sa paggawa. Ulitin ko ulit, mahalaga yung ginagawa, yung gagawin ng bawat isa. Pero mahalaga din, bakit mo siya ginagawa. Dahil sa pagharap natin doon sa Bema Judgment, dalawa yung tinitingnan eh. Ano yung issue ng puso mo? Paano mo siyang ginawa? Ano yung ginawa mo para sa Panginoon at paano mo siyang ginawa? So sa madaling salita, ang isang mananampalataya pwedeng maging busy sa gawain ng Panginoong Diyos, pero walang matatanggap na reward. Possible? Kasama ka sa mission, kasama ka sa awana, ikaw pa yung nag-aano sa lahat na ng ministry nandun ka. Ang problema, mali yung motibo mo. Ang gusto mo magpasikat. Ang gusto mo palakpak ng tao.
So busy ka pero walang reward. Meron namang mga tao na ilan lang yung ministry niya, pero very faithful at tahimik lang na gumagawa. May reward. Now, I'm not saying na huwag kayong maging busy sa gawain ng Panginoon. Ang sinasabi natin, itama natin yung motibo natin. Okay po? Hindi natin sinasabi na, itigil mo na yung marami mong ministry. Hindi yun ang issue. Ang issue, paano mo siya dapat gawin sa harapan ng Panginoong Diyos. Yung spirit and flesh, yung spirit, ang pagkilos mo is motivated by your love for God. Ulitin ko ulit, I am doing this because I love God. Kaya kahit na merong nakakita, kahit na walang nakakita, magpapatuloy ako. Hindi ko kinakailangang ipagsigawan sa mga tao na ito yung ginawa ko. Kasi alam ng Panginoong Diyos. Meron lang tayong audience na iisa. And that is the Lord Jesus Christ. Pero yung flesh, motivated by our self-interest. Motivated to be received praise from men. So saan po tayo doon sa dalawa? I hope doon tayo sa isa. Pag naintindihan natin yung love ng Panginoong Diyos, naniniwala ako, mas magiging tama yung motivation ng bawat sa atin. Sa madaling salita, sa Bema Judgment, isa sa mga basihan, kung tatanggap tayo ng reward, ay kung tama, ulitin ko ulit, ang ating motibo sa paglilingkod sa Diyos. At ulitin ko ulit na the Lord is not interested only in what we do, but in why we do it or do not do it. So sa lahat ng naglilingkod na tama ang motibo, praise God, merong reward. Pero doon sa mga hindi tama ang motibo, maliligtas pa rin naman. Kaya lang, parang nasunugan. Pero pag naintindihan natin yung doktrina sa issue ng reward, iiyak ka pag wala kang maibabalik sa Panginoon. Kasi lahat ng reward na matatanggap natin, iaalay ulit natin sa Panginoon. So pag wala kang maialay sa Panginoon, nakakahiya. So kaya bibigay natin yung best. By the way, masyado nang matagal to. Pag pinag-usapan natin ang Bema Judgment, sabihin natin, ito ay may kinalaman sa performance ng bawat sa atin. By the way, maliit term na performance. May kinalaman sa paglilingkod natin sa ating Panginoong Diyos. Dahil yung kasalanan, binayaran na, yung disiplina, sabi nga, pag may nagawang kasalanan, pero ito wala kang ginawang kasalanan, nakabase ito ngayon kung paano kang naglingkod sa ating Panginoong Diyos. Isang hamon lang, pag naintindihan din natin itong doktrina na ito, hindi na tayo maghahanapan pa ng iba. Hindi mo naisipin ngayon na, bakit si ganito hindi tumutulong? Bakit ako na lang lagi? O bakit si ganito na lang? Wala nang ganun. Bakit? Kasi, kung hindi man siya gumawa, edi wala siyang reward. Di ba? Naalala nyo nung time na sinabi ng Panginoon, well done, thou good and faithful servant. Pero doon sa isa, sabi niya, you lazy and wicked servant. So, ibig sabihin, kung ikaw ay naglilingkod, maglingkod ka ng tapat. Huwag mong pakialaman yung ginagawa ng iba kung ayaw niya o hindi. Encourage him or her. Pero hindi mo siya pwedeng pilitin dahil siya mismo yung may pananagutan para sa Panginoon. Kung hindi siya maglingkod, siya yung talo. Pero kung magiging mali pa yung puso natin para doon sa tao na yon, baka mawala pa yung reward natin. So kaya, tuloy na lamang tayo. Okay po? Now, application, action points. Since yung Bema Judgment, sabi natin para sa mga believers, napakahalaga, siguraduhin natin, totoo bang tinanggap na natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Kasi maganda yung meron reward na nag-aantay sa atin . Pero ang tanong is, taka muna, Kristiyano ka na ba o hindi pa? Kahit na malaman pa natin yung lahat ng mga katuruan patungkol sa end times,
Pero kung hindi tayo sigurado sa ating relasyon kay Kristo, wala yung saysay sa buhay natin. Ang mahalaga, tayo mismo merong tamang relasyon kay Kristo. Paano natin gagawin yon? Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at manampalataya na si Kristo lamang ang tanging tagapagligtas. Mahalaga yung pagsisisi at pag-amin sa ating mga kasalanan. At kung merong mang gustong o hindi pa sigurado, then you can approach me o yung mga leaders para explain po namin sa inyo. Then secondly, serve the Lord. Maikli lang po yung buhay natin. Nung last night tayo, nagdadrive ako, sabi ko, Lord, kung bibigyan mo pa ako ng 20 years, parang ang bilis lang nun eh. Magsi-60 na ako, 57 na ako ngayon, no? Sabi ko, 20 years, baka hindi ko naabutin yun. Baka 15 na lang o kaya 10 years. Pag nagsayang pa ako ngayon ng mga panahon, mamulat-mulat ako, wala na dito sa mundo. So we have to give our best habang nandito pa tayo. Kasi kahit naman bata ka pa, hindi mo rin sigurado kung hanggang kailan ka pa sa mundo na to. So kaya habang bata pa tayo, habang may buhay pa, ipaglingkod na natin yan. Serve to gain crown. Merong 5 crown, hindi ko na tinalakay, pero I hope, no? Wag lang basta ma-involve sa gawain. Maglingkod ng may katapatan at may tamang motibo. Because I love my God, I will serve Him faithfully. And thirdly, check your heart and motive in serving God. Para na sa ganon, hindi masunog. Sayang naman yung pinaghirapan mo na every day nandito ka sa church. And by the way, ang paglilingkod, hindi lang sa church. Let us correct the idea of parang pinaghihiwalay natin yung sacred at saka secular. Na ang feeling natin na ang paglilingkod dito lang sa loob ng church. Remember, dito sa church, 2 oras lang tayo. Pero yung 5 times mo sa 8, 40 hours mo, nandoon sa marketplace. Pwede ka bang maglingkod kahit nandun ka? Yes. Kasi while you are working, interesting po ito, yung word na work sa Hebrew word is abuda. Ang meaning ng abuda is to serve, to labor, and to worship. In other words, kung ako ay nagtatrabaho and I'm doing it for God's glory, giving my best, I am worshiping the Lord. Pag nakikita ng mga tao kung paano ako mag-perform, Colossians 3:23, hindi para sa tao, kundi para sa Diyos, then I am worshiping the Lord. Pero kung naglilingkod ka para sa sarili mo at sinasamba mo yung trabaho mo, that is idolatry. So ibig sabihin, kahit saan tayo nandoon, pwede tayong maglingkod sa Panginoong Diyos. Pero ang tanong is, nakikita ba sa life natin si Kristo? Nagmamanifest ba siya? So, be sure of your relationship with Christ, serve the Lord, and check your heart and motive in serving God. Nawa ang ating mga puso ay pagpalain ng Panginoong Diyos. No? Huwag kayong mag-alala. Hindi mapupunta sa wala yung inyong paghihirap para sa Panginoon. Your labor in the Lord will not be in vain. Tayong lahat ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, salamat po sa iyong buhay na salita. At nawa, ito ay magbigay ng hamon sa bawat isa po sa amin na magtapat. Matagpo ang tapat o nagtatapat hanggang sa pagbabalik ng aming Panginoong Hesus. Sa pangalan ni Kristo Jesus tayong panalangin. Amen.